Ayan. Balik. Naku, nawala nga. Nawala nga. Kaya nga sabi rito, balikan ko, no? Yung scripture, Ephesians 4:1-6. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, no? With long suffering, bearing with one another in love, no? Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all things, above all and through all and in you all, no? So ano yung sinasabi ni Paul dito, no? Sa mga taga-Efeso, no? Na tayo ay mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. No? Okay. Na tayo ay karapat-dapat sa kanyang panawagan. Amen. No? Because Jesus Christ had already declared that we are no, His church. We belong to Him. Amen. No? Bakit tayo nagkakawatak-watak? No? Because no, we focus ourselves to belong to an organization, a fellowship, no? Or a personality. Ganun nangyari. Kaya nga pag ganun na nangyari, hindi na tayo lumalakad sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Correct. Kaya walang lowliness. Ibig sabihin, pagkukumbaba. Gentleness, naging arrogant ang mga tao. With long suffering, wala na tayong pasensya. Bearing one with one another, no? In love, wala na tayong ibig sabihin, yung pag sinabing pakikiramay sa bawat isa. Nawala na. No? At ang nakakalungkot, wala ang sentro, no? Ng ating pagiging magkakapatid. Ayun. Pag-ibig. Pag-ibig. No? Yes. Kaya nga sabi nga pagsikapan natin na tayo magkaisa, no? Sa espiritu, no? Na tayo'y magkabuklod-buklod sa kapayapaan. Correct. No? Kaso ang problema walang kapayapaan No? Kontra tayo ng kontra. Okay. Kumokontra ka dahil iba yung doktrina mo sa doktrina na. Sa tingin mo, pag nagtanong ang Panginoong Hesus, no? Yung doktrina mo ba ayon sa doktrina ko? Hindi. Yun nga Isa lang ang doktrina ng Diyos. Correct. Umibig. Yes. Umibig ka ba? Walang ginawa kundi mo bumatikos. Wala kang ginawa kundi, isipin mo lang na sarili mo, church mo, tayo lang. Yung tayo lang maliligtas. Tayo lang ang magaling. Tayo lang ang merong pinakamagandang sistema pagdating sa discipleship. Tayo lang ang nakakaabot ng maraming tao. Tayo lang yung malaking church. Tayo lang yung pinakamagandang praise and worship team. Di kayo na. Sa inyo na yan. No? See, marami tayong naging pagsisikap. No? Ang pagsisikap na ginawa natin, no? Ay nag-focus tayo, no? Correct. Saan? Palakihin yung iglesia natin. No? But the problem is, no? The problem is, lumaki nga ang iglesia mo, lumaki ba yung pag-ibig ng mga tao? Yun ang problema. Sa ating Panginoon at saka sa ibang mga tao sa paligid nila? Palagay ko hindi. Karamihan hindi. Yun nga Nagkakaisa ba kayo? No? Meron ba kayong
one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father. Mm. Isang Jesus ang pinipreach. Mhm. Ang problema, no? No, Iba-iba tayo ng paniniwala. correct. Bakit nga ba? Bakit pinipilit yung gusto nating mangyari, no? Bakit hindi yung gusto ni Lord na mangyari? Yun nga ang I could say na we have missed something, Mm. no? Mm. We have missed a lot of things in our masasabi ko sa ating pananampalataya, no? We became so exclusive, no? Mm-mm. We forgot to be united. Mm. Ayun. Yeah, mag-out muna siguro. Siguro para bumalik. Yun nga, Pastor, no? Kahit naman siguro, alam mo, Oh. wag na tayong mag-mention ng kung ano pang pangalan na iglesia or fellowship. Kasi alam mo, kitang-kita na hayag na whether online or face-to-face, no? Kahit kayo makapagsabi na parang nagbabatuhan tayo, no? Yes. Iisa lang naman si Lord na Jesus ang pinag-uusapan natin. Pero pinagbabato, parang, hindi kami ganito, kayo ganyan. Tapos marinig mo, uy, bakit dun sa kabila? Ganito ang sinasabi patungkol sa ating pananampalataya. Bakit tayo ganito? Alam mo, hindi talaga ito gawain ni Lord. Ang nangyari, nalilito ang tao. Mm-mm. Isang Jesus, yung namatay para sa atin sa krus ng Kalbaryo, na nabuhay na muli at babalik muli, no? Pinaghati-hati natin. Tayo lang naman naghati-hati nan eh. O tingnan mo yung naka-post sa Facebook, no? Naka-post to doon sa wall ng hindi pala sa wall. Wall bang tawag doon? Sa yung, page. Sa page ng Taste and See. No? Hindi naman siya talaga sa Taste and See. May iba-ibang nagpo-post doon, di ba? Ay yung maraming tao. Hindi ko alam kung anong church yun. Basta maraming tao, tapos nagganon sila sa kanilang mga cellphone. Sabi, sige, subukan mong lumipat. Di ba? Subukan mong lumipat. Sige. Ibig sabihin, paglilipat ka, pati yung paglipat mo, i-screenshot, ibabash ka. Iba-viral. Hala, grabe. Ganito na ba talaga tayo? Ito na ba talaga ang... Nawala na nga yun ang nawala yung pag-ibig. Oo. No? Naging exclusive tayo, no? In a way, no? Na nakalimutan natin yung talagang purpose why we are fellowshipping. Yes. Kung babasahin mo lang muli ang Book of Acts, no? Kitang-kita ron ang unity. Kinakitang damayan. Kitang-kita ang pagpupukumbaba. Kitang-kita ang pagkakaisa. Totoo yan. No? Oo. But the thing is today, walang ganun eh. Halos wala nang ganun. No? Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 12-14, for as the body is one, has many members, but all members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Dapat isa lang. For one Spirit, we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. For in fact, the body is not one member but many. Yun. Totoo. Tingnan mo si Paul, ang galing ng observation niya. Di ba? Ang observation niya, no? Ay ang katawan ng tao. Amen. In which, ang Panginoong Jesus, nagkatawan tao. Bilang isang katawan, no? Marami tayong parts that compose the body. No? Yes. Each part has its role to play. Yes. May purpose yan. Ang mata, ang ilong, ang bibig, no? Pati buhok mo, pati balahibo mo, no? Lahat yan importante. Amen. No? There is no, I could say, absolute
no, na importante. Independent. Independently absolute. Oo. Important of your body. Your body functions in harmony. Ay, totoo yan, Paz. Sa umpisa pa lang, it is like that. No? Na we needed each other. Sa umpisa pa lang, ha? Ang galing ng creation ni God. Na 50% ng chromosome to create a person ipinagkaloob sa tao, sa lalaki. At 50% naman ipinagkaloob sa babae. Yun palang harmony na. Di ba? So, when they married and they come together, no? Pag nag-collide yung parehong 50%, binigay ng lalaki, binigay din ng babae, pag nagsama yon, nag-form yun ng one single cell, nagmumultiply siya. Iya kaya tawag sa atin, multicellular cell. Ibig sabihin, hindi tayo iisang cell, kundi marami. Yes. Para makagawa ng daliri, maka-form ng daliri, ay maraming cells po yan. Para magkaroon ng kuko. Trabaho po yan ng maraming cells ng katawan. Ikaw pa lang, ang ganda na, tama ka, maganda nga ang obserbasyon. Siguro wala pa naman na-discover na cell. At that time. Si Paul. Sino mga kilalang scientist. Oo, pero tingnan mo nga naman ang wisdom na binigay sa kanya ng Panginoon. Kasi, tinignan niya yung katawan niya, yung harmony, yung movement, ang function. It is true. Totoo po na hindi mo po nga ma-disregard in any part of your body. Kung ito nga lang, maliit na part na ito ay masundot ng karayom, dama mo yung buong katawan. Kaso ang problema natin, no? Pag sinundot ng karayom, dahil exclusive ka nga eh. Pinutol na agad. Hindi mo maramdaman. Ay, grabe. Wala kang pakiramdam. Bahala ka sa buhay mo. Ay, yun. Kaya nga sabi sa scripture, 1 Corinthians 12:15-19, tutuloy ko lang. If the foot say, because I'm not a hand, I'm not of the body. Is it therefore not of the body? And if the ear should say, because I am not an eye, I am not of the body. Is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where would be hearing? If the whole were hearing, where would be smelling? But now God has set members, no? Each one of them in the body just as He pleased. No? And if they were all one member, where would the body be? Sabi nga ni Paul, no? Kaya nga unawain natin, see, this is a very, I could say, practical illustration. No? Na hindi mo na kailangan ng scientist para maunawaan. Correct. Diba? Okay lang, mahabang pag-isip yan eh. Ang mga tao ngayon, hindi na nag-iisip. Banat na lang ng banat. Oo, banat na lang. Kapag binanatan ka ng words, isang word, kailangan bananatan mo ng 3. Hindi, meron kang sagot, laban, no? Doon sa iyong paniniwala. No? See, you have your doctrine. Correct. But my question is, does that doctrine of yours leads you to love? Leads you to unite? If your doctrine leads you not to love, to be exclusive, and to divide, that is not of Christ. Correct. Totoo yan. Because if your doctrine unites and shows love to many, no? At tumutulong ka sa ibang parte ng katawan ni Kristo, na hindi naghahanap ng kabayaran or ng anumang to return the favor back. No? Sorry to say, you're not part of that body. Correct. Even you are not the Church of Jesus Christ. Yon, totoo.
Kaya nga, bakit ba masyado tayong exclusive? No? Oh. Sa exclusivity mo, nalilimit mo yung na aabot. Kasi ito lang gusto mo eh. Oh. And there are 8 billion people around the world. Oh. Marami bang hindi nakarinig ng salita ng Yes. Diyos? Kaya nga, mas maganda kung ang church natin ay without walls. Oh, yes. Ang church natin ay sa street. Oh. Kasi yun ang ginawa ni Jesus Oh. eh. Ang church niya nasa street. Hindi siya namimili. No? Mayaman, mahirap, matanda, bata. Kinakausap niya, the kingdom of God is near. Yes. Kasi yun dapat eh. Hindi yung, huwag kang malibjam, hindi yan maliligtas, mali yung doktrina nila. Dito tayo. Marami dyan. Huwag na tayo magpangalan. Talagang lantad naman talaga eh. No? Huwag yan. Feel good yan. Feel good. Feel good. Hallelujah. Yun na nga eh. We have been emphasizing from day one. Nawawala ang sentro, no? ng tunay na iglesia natin, Panginoon. We are preaching one Christ. But Christ is not there. Yes. Because walang love eh. Yes. Kaya yes. nga nagkakawatak-watak tayo eh. Oo. Because ang pag-ibig ang hindi naghahari. Yes, Pastor. Sige, diba? Continue mo yan, Pastor. Continue mo yan. At kasi, alam mo, sa paulit-ulit ng pagkakasala ng Israel, pinapastor ng Panginoon, ayaw. Gusto namin ng hari na katulad namin, na katulad ng kapitbahay namin. Tao, hindi si God ang gusto. Ni-reject si God. Ang tawag doon, God was raining on them. Ano yung sa Tagalog niyan? Pinagharian, gustong pagharian sila ng Panginoon. Nire-reject nila. Gusto namin ang katulad nung sa ibang nations, mayroon silang hari. Ni-reject si God. Paulit-ulit. Pero God is so faithful, nandun pa rin siya. Meron pa rin siyang itinalagang mga tao na subaybayan. The moment umiyak ang Israel, nandun si Lord. Yes. No? Pero ang pagdidisiplina ay lagi-lagi. Nandyan pa rin. Kaya nga, na hanggat hindi tayo nakikinig, ganitong mangyayari sa atin. Magkagulo-gulo tayo. Sabi nga bakit ang Pilipinas ay binubuli ng yung mga Coast Guard ng China. No? Binangga yung ating barko na naging bangka naman sa kanilang itsura. No? Binangga at hindi tayo lumaban. Hindi tayo lumaban kasi hindi natin kayang lumaban ng firepower. Wala tayo noon. Pero may sinasabi ang Panginoon. Hindi lang puro galit ang gagawin mo. Ay, kahit anong sigaw mo yan, hindi yan makikinig. Magtanong ka, bakit nga ba kami nabubuli, Lord? Kung kami ay mga anak mo, bakit mo hinayaang binubuli kami? Dahil dinidisiplina tayo ng Diyos. Ang mga oppressors, no? Yung mga mas malakas sa'yo, dumadating yan sa buhay mo to oppress ka. Bakit? Kasi meron kang maling ginagawa. Lumalayo ka, lumilihis ka sa kalooban ng Diyos, dinidisiplina ka niya. Tinutuwid ka ng Panginoon. Amen. Kasi makita mo sa Old Testament, ilang beses makalimot ang Israel sa Diyos, nilalagay ng Panginoon ng isang oppressor. Nation na mag-oppress. Yes. Whether Philistine, whether Assyrian, whether Babylonian, Persian, lahat ng mga to, no? Yes. Ng mga unbelievers, no? They come suddenly to oppress Israel. Bakit? May mali, nakalimot sila. Lagi nakalagay sa Bible, they forget them in their hearts. Dito sa ginagawa natin pagbabahagi at pagsasabi na kami lang ito, kami lang, kayo lang, iyan. Pag lumabas ang isa sa amin, eto ang cellphone, sige, lumabas ka. Yung pananakot, isipin mo, ang salvation ay personal. No? Personal ang salvation, hindi sa pangalan ng
isang grupo. Ito nga sabi ni Paul, dagdag natin to, no? 1 Corinthians 12:22-26. But now indeed there are many members, yet one body. And the eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. No, much rather those members of the body which seem to be weaker are necessary. No? And those members of the body which we think to be less honorable on, this we bestow greater honor, and our presentable parts have greater modesty. But our presentable parts have no need. But God composed the body, having given greater honor to the part which lacks it. That there should be no schisms or division in the body. But the members should have the same care of one another. Amen. And if members suffers, all the members suffer with it. Correct. If one member is honored, all members rejoice with it. No? Amen. Tingnan mo nakikita mong lumalago ang isang iglesia. Mga naririnig nating mga komento, ay kulto yan. Ay ganito yan. Oo, tinitira agad ni Satanas. Yung crab mentality hindi nawawala. No? Oo. Sa atin, no? Sa totoo lang, no? I'm not saying that the church I came from is a model church. But however, what I could say, no? We are not perfect. But however, we are trying, no? To do what Jesus is commanding. No? Yung church na pinanggalingan ko sa Kuwait. No? We help a lot of people. I could say na as much as possible, kung kaya rin lang, no? Pinagkakaisa natin ang mga iglesia sa Kuwait, no? And not only that, we help those who need help. Amen. Kaya yan yung in-instill ko sa sa Life Change, no? Life change. Oh. Okay. Yes. When I founded it, Oo. no? Bibilangin ko yung pag-mention mo ng life change. When I founded Life Change, dalawa. In-instill ko yung aking nakagisnan, no? Sa English language congregation ng National Evangelical Church. Yes. That's why we help churches. Correct. We are always there, no? To assist them, no? Na kailangan ng tulong, nandun tayo nun, no? Kaya nga nung inilagay sa puso ko ng Panginoon ang Life Change, no? Pangatlo. No? Oo. It is a mandate. Sabi ng Panginoon, I will bless you. No? Yung kanyang pangako kay Abraham. Maliwanag na maliwanag sa akin in a dream, no? And the audible voice. Sabi na, I will bless you. And all the families of the earth shall be blessed. Amen. Nakita ko yun na magiging pagpapala tayo, no? Sa mga iglesia, sa mga simbahan. Amen. No? Sa body of Christ. Yun na nga, Pastor. Maganda yung sinasabi mo. And now we are now in Japan, no? We have diverse people coming. Yes. Kasi nga because yung kalooban ng Panginoon para pag-isahin ang kanyang katawan, no? Ay nangyayari. Correct. Not only that, no, in Abu Dhabi. Oo. L2N. 'Di ba? Yes. And other churches as well. No? Amen. Kaya nga pa, so sinasabi natin, bakit, okay, mayroon kang pangalan as a group, walang problema. Pangalan mo as a group, kasi you identify na yung grupo na ito. Alam, group A, group B, group C. Yes. No? All preaching Jesus. Yes. Dapat, tayo na bilang
body of Christ talaga tayo, Mm. member ng body of Christ, tanggalin natin yung pagkabahagi-bahagi. Yes. At ito ang gagawin natin, no? As a member of the body of Christ, yung maliit na church, tulungang dumami Yes. na hindi yung i-persecute mo, kung hindi, tulungang dumami. Mag-rejoice ka. Kung ikaw ay putok ka na sa iyong grupo, sa iyong organisasyon, ay tulungan mo yung maliit na dumami din. Ito sasabihin ko sa iyo. Ako, lungkot na lungkot ako pag nakakarinig ko ng mga pastor na nawawala na sa ministry. Sa totoo lang, the workforce is very thin in saving souls. Yes. Tapos mawawala pa Yun na nga. yung ating mga manggagawa. Yun na nga pa. So, dapat nga, ang concept kasi na pinipresent ni Paul sa 1 Corinthians 12:20, no? Body parts ang sinasabi niya. Yes. Pero ito dapat ang concept natin. Hindi body parts ng kayo-kayo lang. Hindi yun. Hindi pwedeng puro mata lang kayo. Hindi, iniisip nila, pastor, na ganito na buo ang katawan pero kami lang. Ay, hindi pwede yun. Kaya nga, hindi ganon. Ang sinasabi niya, lahat ng mga anumang pangalan ng church or fellowship will help each other na para dumami. Yes. No? Dumami ang nakakilala sa tunay na Diyos, ang Panginoong Jesus. Kasi we have one goal Yes. to occupy till He comes. Yes. Kaya kung magiging exclusive tayo, sila lang, kami lang, ganun lang, kami, mag-perform kami as one body, hindi po pwede kasi we defeated the purpose of occupying till He comes. Hindi, kaya nga nangyayari, no? Kamukha ng parable ng ating Panginoon, yung wicked servant. Hindi ba binubugbog yung mga other servants? Oo. Habang wala si master? Oo. At balitaan ni master to biglang umuwi. Oo. Bumalik. At bumalik. At na huli niya sa akto. Oo. Di anong sinabi sa kanya? I don't know you. Fire. Sabi niya, ayusin mo na yung, punta ka ng HR, ayusin mo na yung mga lahat ng benepisyo mo. You're fired tomorrow. Yeah. You're fired today. You're fired today. This is your last day. Yun ang sabi ni Lord. So, ang ginawa niya, kinausap niya. Yung mga nagkautang kay master niya. Sabi niya, magkano utang mo? Kinupitan pa niya. Pinaayos na nga, no? Ang kanyang lahat ng benepisyo. Kinupitan pa niya. Bakit? Naisip niya, uy, nako, paano na lang ang buhay ko? No? So, inisip niya, kaya niyang kupitan. So, kinupitan niya lahat ng mga kasusyo ng niya. Hallelujah. See, this is the problem, Instead that we are people, that will bring people to peace, tayo naging oppressor nila. We are oppressing those people internally. Yes. No? Internally. Kasi nga, we need to fix our mindset. Hindi mo lang yan yung group of people na inilagay sa'yo. You have the accountability to take care of them. Alright? Pero, may other groups din na ganon. Pero pag oras na gusto nung lumago nung tao, patingin niya na hindi na siya lumalago doon, lalabas siya, huwag mo namang i-bash, no? Tulungan mo siyang lumago. And from churches to, ito internally, pero pagdating mo churches to churches, magtulungan tayo. Yes. Kasi hindi ka lang, ikaw si church, si fellowship A lang, kami lang dito, putok na putok ka na. Pero hindi ka tumutulong sa iba. Ano pa kinabang nun? Yun na nga No? We defeat the purpose of occupying till He comes. Now, sa internal naman, sa internal natin, magkakaroon na ng conflict, no? I can understand this because of the dream ng isang bata na 8 years old, no? Ang dream ng isang bata ay, yun nga si Satanas sabi niya, i-uproot ko yung church. So, nagpadala siya ng ipo-ipo. Tapos, tinatry i-uproot yung foundation ng church. Hindi ma-uproot. Sabi niya, sobrang tigas. No? Sabi niya, magbi-build ako ng other church. Yes. In competition with that church. Yung pala, ang gagawin niya, build nga siya to infiltrate tayo. Yes. No? Ang mga born again. So, nagkawatak-watak kasi
pinasok. Mm. Pinasok ng deception ng enemy. Kinurap ang heart ng mga tao with wrong teachings. Yes. Ngayon, dahil mayroon ng ganito, akala natin nagpipreach tayo ng love. Akala natin nagpipreach tayo ng peace. Pero pagka merong magpapaalam, nawawala yung love. Hindi na totoo yung love. Hindi na rin totoo yung peace. Dahil walang love at peace, ay natanggal na rin yung joy. Tingnan mo sa mga nangyayari ngayon, yung nag-trending, may joy ba yun? Wala. Yung part, alam mo, clip lang ang binigay na video. Yes. Clip lang. Ibig sabihin ng clip, pinutol yung ibang parte. Ito lang ang pinresent sa'yo. Ano yun? Deception yun. Kasi hindi mo alam ang buong preaching. Yes. Hindi mo alam ang buong preaching. Isang parte lamang ang pinutol at iniharap sa publiko. Hindi binigay yung buong content. Hindi binigay ang buong content. Dapat ang reaction ng mga tunay na born-again Christian is silent. Huwag kang mag-react. Kasi hindi yun ang buong katotohanan. That is another lie na ginawin ni Satanas. Ito nga ang nakakalungkot, no? Yung instead na alalayan mo. Lalo pang inapakatakan. Yung sabi na natin yung mga nagkakamali, no? I remember there is one pastor that really had made a mistake, total mistake. Instead na alalayan na bumangon, inapak-apakan pa. Yun. Ngayon, ang hirap bumalik nun. Yung netizen ay kung ano-anong words ang sinasabi, no? I pray na hindi tayo ganun, mga tao. Hindi tayo dapat ganun. Kaya judgmental na yun. Sabi ni Paul, therefore, there is no condemnation those who are in Christ Jesus. Correct. Huwag po tayong maghain ng yung salita na parang tayo naghahatol. Yes. Kasi meron po talagang tagahatol na darating. Oo. At pag dumating yung tagahatol, hindi niya kakalimutan yung mga salita natin na nanghatol. Ay, may scripture dyan. Yes. Matthew 12:37. By your words you will be condemned, and by your words you will be acquitted. Ang bilis lang makatype ng mga tao. Kung minsan nga, sa sobrang bilis, nagka-wrong spelling na. Iba na yung content. Ayan. Ang bilis nating maghain ng judgment o ang ating opinion towards others. Pero hindi natin alam ang scripture na kapag nilabas natin ang ating opinion, ang Matthew 12:37 nagsasabi, by your words you will be condemned, and by your words you will be acquitted. Saan ka doon? Kaya nga nung pinisend sa akin yung clip, hindi ako umimik. Ano sasabihin ko dito? Kahit na kita natin yung sinabi niya, part lang yun ang sinabi niya. Yes. Hindi yun ang buo. Hindi mo naman alam yung content Oo. You don't judge by the just a part. By the clip that you see, no? Yes. Or that you hear. See and hear. Hindi po rin ganun. Kasi si Lord, alam niya nagnakaw si Judas. Pero never niyang kinonfront si Judas. Yes. Alam niya na trabaho talaga ng prostitute na mag-prostitute. Trabaho talaga niya yun At alam din niya ang batas ng Israel. And not only that, Peter denied Jesus Christ 3 times. Oo. Kumbaga, close range yun. Oo. Pero ano sabi niya, halika nga Peter, do you love me? Hindi ba? Oo. Di ba? 3 beses din niya narinig si Peter. Tayo, ang lumabas dito, napakalamig ng ating puso. Ang lumabas po sa mga trending ngayon ay wala pong pag-ibig. Hindi po tayo tunay na Kristiyano. Yes. Sa totoo lang. There was nobody. And that you are not the Church of Jesus Christ. Oo. Lahat sa mga nag-comment, wala pong nobody there expresses love. There was just an execution of this person. Sabihin na natin kung mali. Kung mali talaga, ay, babalikan kita. Kung sabihin mo, ay paano kung mali, ay babalikan kita. Si Jesus, ang sabi niya, babatuhin na niya ang prostitute. Sabi niya, sige,
Kung sino sa inyong walang kasalanan. Yes. Walang pumukol ng bato. Oh. Ikaw ba, kapatid, wala kang kasalanan? Ay, araw-araw nagsisinungaling tayo. Yung pagbabash mo pa lang ang yan kasalanan na yan Kasalanan na yan, no? Nag-iisip ka pala ng masama, kasalanan na. Hindi natin siniseryoso ang salitang born again. Amen. Hindi natin siniseryoso. Na meron pala itong kaakibat na accountability. Yes. No? Sabi nga ni Jesus sa John 3, no one that is not born again will see the kingdom of God. Yes. So, be born again and you will see the kingdom of God. Ay, paano ka naging born again? Bulag ka nga sa word ni God. Hindi mo alam, may Matthew 12:37. Lahat ng ginagawa mo, meron ang nakasulat. And then, it's like this. You are not walking in love. No? Oo. Yes, you're not walking in love. And yun ang commandments ng ating Panginoon Correct. Na magmahalan tayo Oo. Love one another as I love you. Correct. And forgive. Love your neighbor as yourself. Love God with all your heart, with all yourself. Paano ka naging born again? Ang bilis mong manghusga. Tapos, I love the Lord. Uy, kapatid, nakita mo yung kapatid. Parang hindi Sabi yan. nga ni Jan sa 1 John, you are a liar. Yes. If you say you do not sin. Not only that, no? If you hate your brother, if that you see, how much more you're saying that you love God, which you do not see. Amen. You are deceiving yourself. Correct. Basahin natin yung kanilang comments. Sabi na Evelyn Abdal, lumalaki ang iglesia, doon naman nagkakaroon ng division ang member. Totoo yan. Ang nangyari sa malaking iglesia, kanya-kanyang grupo. Kasi nga, ang focus ay paramihan. Yes. Hindi ang focus ng turuan. Oo, turuan magkaisa. Turuan. Turuan magmahal. Ang utos ng Panginoon, make disciples. Yes. Teaching them of all that I have commanded you. Inutos ba ni Lord na magparami? Meron ba doon na, okay, humayo ka, go. Preach the gospel. Yes. Hindi naman niya sinabing, go and multiply. Multiply your numbers. Wala Sabi niya, go, make disciples. Teaching them of all that I have commanded. To observe. And be baptized. I'm baptizing them in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Okay. Pag nag-discipling ka, it doesn't necessarily mean, hindi kaagad-agad ang ibig sabihin nun, magparami ka. Ang discipling is hindi pa parami. Tutukan. Okay. Ang pagtuturo ay hindi ibig sabihin mag-multiply ka. Kaagad-agad, hindi. Effect na lang yun Yes. Na mangyayari yun. Pero ang sinasabi ni God, turuan mong malaman niya ang lahat ng aking kautusan. Yes. Sumunod sa kautusan. Yes. Teaching them of all the commandments that I have commanded you. So, ituturo mo yung kautusan ng Panginoon na magkaroon siya ng tamang mindset sa commandments. Kaya nga tama yung sinasabi ni Paul, ni Paul, ng Panginoong Jesus sa Matthew 24. In the last days, the love of many will grow cold. Iyon. Naging malamig. Oo. Grabe. Pinakita po sa iyo yung caption na yun. No? Doon sa page ng Facebook nila. No? Kasi dumating sa page din natin At nakita na, wow, dami nila, hindi mo mabilang, hindi mahulugan ng karayom. Nakataas ang cellphone, sige, tapos ang caption, sige, lumabas ka. Lumabas ka ng church. Ala, ganito na ba tayo? Born again ba yan? Hindi ko alam hindi kasi yun ang description Hindi ang description, wala doon sa description ng pagiging born again, true born again, na sinasabi ni Jesus. There was no love. So, anong tignan mo nung si Judas was about to betray Jesus? Alam na ni Jesus Oo, alam niya. Sabi niya, go, bilisan mo. What will you do? Do it quickly. Yeah. Whatever you will do it quickly. Do it quickly. Oo.
Ayan. Okay. Si Alma Mirasol naman, sabi niya, mapagpalang umaga po, Pastor Tess and Pastor Vince, at sa lahat ng nakikinig sa TSMB, Diyos po ang papuri, pasasalamat ng SJD Bulacan. Amen. Si Jen sa pinagkakaisahan po ngayon, pagkababa ka o aalis ka ng church, yun nga masyado tayong churchy ang dating, no? Hindi Christ ang dating, churchy. Joe Motozawa, blessed morning, Pastor Vince, Pastor Tess, Pastor No, Pastor Judah, at kapatid Shalom, Shalom Emmanuel. Amen. Si Pastor Alfred Bulat, yes, no more discrimination po. Dapat, no? Si Jen Arizo, exclusivity po kasi pinapairal kung pag umalis ang isang member, katindig bash ang inabot ng bumaba. Nung hindi pa sila bumaba, nung hindi pa sila nag-decide to come out from the certain group, wala rin pumapansin sa kanila sa church. Sa totoo lang, yung mga lumalabas, nung hindi pa sila, karamihan sila naman lumalabas na dahil wala nga pumapansin sa kanila. Walang nagtuturo sa kanila, walang umaabot sa kanila. No? Bakit pagka umalis? Parang biglang nagkaroon ka na, ang dami palang umabot. Nandito kami, bakit noon? Wala naman yun. Bigla na lang nag-appear. There's something wrong, di ba? There's something wrong na we're missing something here. We're missing the truth na nagpa-impluwensya tayo sa plano ng demonyo. Yun na pag-watak-watakin tayo. Na paglaban-labanin tayo. No? Divide and conquer. Yes. Hallelujah. Sabi na General, I've been there, bumaba sa church at nabash. Pag nakamove on na ako, nakapagpatawad na din po. Kapag nakakakita ako ng mga bumaba na binabash, na unawaan ko ang feeling nung binabash, kasad lang kasi paulit-ulit na nangyayari sa mga churches. O kasi hindi nakalaya ang mindset na taktika ito ng darkness. And not only that, no? Yes. Hindi naturo ang umibig. Praise God. Kaya ganun. No? Amen. Masyado tayong, sa totoo lang, hindi ko alam, Church of Jesus Christ ba tayo o naging club member? Palagay ko, club member. Dati na, basahin muna natin yung mga bago ako. May iko-comment ako dyan. Sabi niya, yung ibang pastor na nag-devotion, yung clip na yon pinaglaan, ano yun talaga, ng ilang minuto, pinaglaanan, para doon batikusin. Ay, grabe, talaga. Hindi dapat ganun. Oo. Ay, sinong pinipreach mo na pag binatikos mo na sa pulpit? Ibig sabihin, wala ka talagang masay about Jesus. Tignan mo naalala mo few years ago, no? Marami ring nagalit sa atin. Yes. Oo. Dahil may isang lingkod na Diyos, no? May allegation. Yes. No? Oo. Allegation. Oo. May allegation na hindi naman talaga. That was impartial. Allegation in which, kumbaga, may mga technicalities. No? At pinag-pray natin sa Panginoon. Panginoon, ano ba to? No? Kung ito ay, kumbaga, kung ito ay isang Yes. Sige, Daddy. Kung ito ay isang bagay, no? Na talagang pagkakamali niya, expose mo. Yun lang naman ang dalangin natin nun Oo. But the people, no? Gusto mag-side tayo sa kanila. Mag-side tayo dun sa mga nagja-judge. Hindi pwede. Sabi natin, no. Why will I side with you? Oo. May panawagin yung tao. May nilagay na anointing ang Diyos dyan. Totoo. No? Hallelujah. Why shall we kalabanin? No? Go against. Go against that anointing that God placed in that person's life. You never understand. We have no right
All we have to do, is to stand by that person, and whatever it is, ng mga bagay-bagay na sabihin na natin na nakikita mo, na alam mo hindi kalooban ng Diyos. Focus mo sa'yo. Bahala na si Lord dun. Amen. Hallelujah. Sapagkat si Lord na po ang mag-uusga nun. Kasi siya nagtalaga ron eh. No? Ibig sabihin, nagkamali si Lord. No? Anong karapatan ko? No? Para husgahan yung tao. Hindi naman ako judge. At di ako nag-aral ng ng abogasya. No? Ipakita ho natin pag-ibig. Ito allegation, tinitira na. No? Ganun ba tayo kababaw? No? Kababaw at yung ating pag-ibig ay hindi ho natin napapractice. Tapos sasabihin natin, mahal natin ang Diyos. Sasabihin natin tayo isang mananampalataya. What's the evidence? No? If love will not prevail, no? In our hearts, no? We don't belong to Christ. Because ang Panginoong Hesus ay punong-puno ng pag-ibig. At yung pag-ibig na yun, pinagkakaisa tayo. No? Yun ho dapat ang makitaan, no? Sa ating buhay, sa fellowship na ating pong kaanib, no? Kaanib tayo. Yeah. At dapat po, no? Tayo po yung ambassador ng ating Panginoon, representative, no? Na punong-puno ng kapayapaan, pagbibigay ng kapayapaan, pag-ibig, no? Pagtulong, no? Full of grace, full of mercy, full of truth. It's true. Para maging ang church ba, No? dapat ay isang hindi mo masabing lugar. Ano ba 'yan? Ang church is lugar nga pala. It's a place na yung mga nasaktan, pag pumunta doon, they find healing. Nakakita ka ba ng ospital pag pinasok ang pasyente? Namamatay. Patay agad? Sinasaksakan ng maling gamot. Maling gamot. O kaya doktor na ninising. Kasi gagawin mo yan. hindi mo ganon. Dapat ang pumupunta doon na may dinadal makasumpong na tulong. Na kagalingan. Oo. Hindi yung sugatan ka na nga, pagdating mo doon, lalo pang binuksan yung sugat mo at kinalikot. Tignan mo yung babaeng nahuling nagangalo niya. Ay, tabaho talaga niya. Hindi ba hinarap sa ating Panginoon? Oo. At inakusahan at sinabi ganito. Ay, sabi ng batas, ganito yan. Anong gagawin mo ngayon, Jesus? Oo, tama. See, let's go by the example of Jesus. Correct. Jesus, at that time, no? He has the right to judge kasi siya nga ang tagapagligtas eh. Siya ang creation eh. But know what he did. He forgave. Yes. Totoo. Kasi lahat naman tayo nagkasala eh. Lahat po tayo. Yung sabi nga niya, bakit ka tumitingin sa dungis ng iba, yung dungis ng mukha mo, hindi mo nga nakikita. Kaya nga ang sabi niya, neither do I condemn you. Correct. Dapat ganun ang natin. Oo. Kaya sabi dito, sa Ephesians 4, verse 17 hanggang 19. Ang ganda nito. Kaya 17 to 19. This I say therefore, and testify in the Lord that you should no longer walk in the rest of the Gentiles. Yung mga nagko-comment doon, karamihan doon mga Gentiles.
Mga man hindi mananampalataya, huwag kang makisawsaw. Oh. No? Huwag kang makisawsaw sa kanila. In the futility of their mind, having their understanding darkened by being alienated from the life of God, because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their hearts, who being past feeling have given themselves over to the lewdness to work uncleanness with greediness. Ang sinasabi ni Paul dito, huwag fix our mindset. Yes. Hindi na tayo katulad nila. Oo. Nabago na tayo, di ba? Kung nabago nga talaga tayo sa salita ng Diyos. Bakit ka nakikisawsaw, nakikitrending ka? Oo, wag ka makitrending. Pag nakita mo ito, uy, warning na ito sa iyo na, uy, hindi ako dapat ganito. Kaya nga sabi sa Romans, do not conform yourselves to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Oh, ibig sabihin, fix your mindset. Baguhin mo ang iyong kaisipan. Basahin mo na natin kasi nag-trending na talaga yung mga comments dito. At sabi nga ni Richel ng Bohol, yung mga ibang pastor na nag-devotion, yung clip na yun, pinaglaanan talaga ng ilang minuto para doon batikusin. Pinakita pa ang clip sa, hindi po, wag niyo pong gawin yan, ha? At parang kilala ko yan, Sisi. Sabi ni Lord ng Bayan. Maganda po sana kung dumami, natuto sa word, at humayo, hindi yung dumami, tapos nagkawatak-watak. Ay, kasad naman. Tama, Jen. Ayan. At sa ayun. Si Evelyn Abdal, ayoko na basahin niya. May kilala nga po ako, pastora, nung may umalis na member nila, sinasabi ng mga elders na kung di daw, dahil sa church nila, di daw sila ma-born again yung family nila. Ano? Utang na loob pa ng pamilya? Ikaw ba namatay para sa kanila at muli na buhay? Ano ba yan? Jesus owns these people, not the church nor the pastor. Hallelujah. At si Richard naman nakakalungkot manunood sa ibang churches kasi nagbabatiko sa kapwa kung paano silang magturo. Nagwa-warning pa nang huwag kayong maniwala sa ganyan. Bakit wala bang discernment ang mga tao? Naisip ko, bakit ba siya mangsaway o manpintas ng turo ng iba, parehas din ang pastor na yun. kung sa God ang meron siya, dapat di ganon. Let it be kung puro turo. Panagutan naman yon ng Diyos. Oo, panagutan talaga. Kaya hindi, kapag nakita natin na tinatawag niya na ang sarili niya na born again Christian siya at siya ay pastor at nag-preach ng gospel at may ginawang masama, manahimik ka. Huwag kang mag-comment kasi may nakikinig at nakakita ng iyong kaisipan. Ayaw mo na pag nag-comment ka ay magiging, sabi ni Jesus, when you judge a person, you are judging the entire law of God. Yes. Nako, takot ako doon, no? Kaya, hinihinto ko yung kaisipan ko na, oops, this is not. Bumabalik sa akin yung sinabi ni Jesus na gano'n. Na kapag hinuhusgahan ka. Hinusgahan mo ang isang tao, hinusgahan mo na ang buong dapat hugasan mo, wag mong husgahan. Tama. Mag-iingat ka sa iyong opinion. Yes. Mag-iingat ka. Yeah. Tumigil ka muna na, Lord, tama ba ito? Ayan. Nakakalungkot. Sabi niya, laygo, likot, gulay. Bago po kayo. Bot, hindi ka maniwala. Hindi na kami maniniwala sa'yo. Ano ba yun? Hallelujah, Bisaya to bot-bot At Sheila Di Marca, good morning everyone. At Amy Panganiban Abseri, pag-ibig ang dapat talagang naramdaman sa Diyos, may nag-sacrifice.
Kung yan ang sabi sa'yo ni Lord, sige, go ahead, don't listen here. Sinagot ka rin. Ay, alam mo, hindi ko alam actually kung para saan ba yan. Laigo, likot, gulay, kung sino ang binubot-bot mo. But anyhow, we are just preaching the gospel. No? We are not against anybody. Angelo Venarao, good morning po, Pastora Tess, Pastor Vince, si Chef to. Umaga po, Manuel, masaya po kami, maayos po ang kalagayan niyo po dyan. Praise God always. Amen. Si Lodo ng Bayan, anong verse po yan, Pastora, yung hinusgahan mo ang buong kautusan? Si Jesus nagsabi niya, sige hanapin ko. No? Sige, hanapin ko. Sabi niya, when you judge, you're judging the entire law. Ayan, hinuhusgahan. Ay, pati ikaw na hinuhugasan. Dapat hugasan mo, wag mo husgahan. Ayan. Praise God. Pakiyahan, Pastor. It is Jesus who said that. Kaya kailangan po natin na wag tayong mag-judge. Okay? Do not judge. Actually, ayan, praise God. Pagka nakita ko, ipapasok ko sa iyo, Lay, no? Medyo nasa kalagitnaan kasi tayo ng discussion. Pero hinahanap na. Praise God. So, tuloy po tayo sa ating pananampalataya. Hindi po tayo nag-express ng opinion na dahil gusto nating mag-express ng opinion. This is, tingnan natin ang ating character. No? Madali lang magsabi. Pwede ka naman na, ano ba, nakita mong gano'n. Examine yourself. Ako ba, pag nilagay ko ang isip ko dito, tingnan mo, tama. Ikaw ba, tama ka ba rin ba? Kasi hindi natin alam no? Hindi natin alam na ano ba talaga ang tunay na nangyari. Kahit na alam mo pa ang tunay na nangyari, wala ka pa rin karapatan. Yes. Wala ka pa rin karapatan. Si Jesus may karapatan, pero hindi niya in-exercise yung karapatan niya. Yes. No? Maraming beses He showed love, mercy, and grace. Kaya, kung sa tingin mo na hindi totoo yung mga sinasabi namin, oy, bahala ka. Walang problema. Ako, hindi naman ako naapektuhan dyan. Ay, ako, sigurado ako na ang salita ng Diyos ay tunay. Yes. At pilit natin itong pinamumuhay at pilit natin israksak sa ating kaisipan. It doesn't matter the opinion of others. Amen. I don't myself, no? Ako sa sarili ko, I don't even judge myself. Dahil there is a greater judge. Hallelujah. Kaya yan. Depende yan sa iyo, kapatid. Yes. Ay, marami dito na nanonood, nag-i-screenshot pa. Nasa inyo yan. Nasa inyo yan. Praise God. Balik tayo dito sa sinasabi ni Paul. Sapagkat kung hindi tayo umayos, hindi natin ayusin ang kaisipan natin, hanggang kailan ka ganyan? Ayun. Wala kang peace. Sa totoo lang. That's so true. Wala kang patutunguhan. Isipin mo lang sa sarili mo, ha? Kahit tanong mo lang sa sarili mo, araw-araw, kumusta naman ang iyong kaisipan? Pag wala kang peace, Pastor, lahat ng bagay na gagawin mo, hindi magpo-prosper. Yes. That's so true. Lahat ng nakikita mo, sila mali. At nagtataka ka, kung wala kang peace, hindi ka rin nagtitiwala kahit kanino. Yes. Pinagdududahan mo ang lahat ng tao. Sa totoo lang. Pero yung mga taong may peace, they just laugh. They just smile because they trust God. Amen. They know what God is saying. Hallelujah. Hindi kami nandito para mangbatikos. Yes. Wow. We're just saying what we have already observed, experience, and tayo, bakit di natin practicein ang pagkakaisa? Di ba? Ang pag-ibig. Yes.
Will it hurt you? Mababawasan ba pagkatao mo? Pag practice mo ang pag-ibig? Hindi. Hindi pala eh. Oo. Pero kung nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo, ay, tuloy mo lang yan. Basta, huwag mong sabihin, pagdating ng panahon, na, pag nagharap-harap na tayo sa Panginoon, hindi ko alam to Lord. Dahil sa araw na ito, we preach to you. Yes. Hallelujah. Sabi nga ni Evelyn Abdal, under ako sa mentoring ni Pastora every time na mag-ask ako kung pwedeng manood sa ganito. Laging sabi ni Pastora, ipag-pray mo. Magpa-lead sa Holy Spirit. Hindi sinasabi ni Pastor na wag o pagbawalan kami. Wag. Kaya naging maingat ako sa mga pinanonood ko. Kung sa tingin ko hindi biblical, di ko na pinapanood. Salamat sa mga teaching ninyo ng guidance si Pastor Vince. Amen. Totoo po yun. Yes. Kasi, we are not leading people to us. Para saan? Hindi naman ako nakakaligtas. Hindi rin ako manliligtas. At wala rin akong kapangyarihan na pagalingin ka na ako lang. Wala. I'm only believing Jesus. And I'm only believing in His words. Kung hindi ganyan ang iyong paniniwala, ay problema mo yan. Hindi ako masistress dyan. Kaya nga kaya ba nating mamuhay in harmony with other believers? Yun ang problema. No? Oo, kasi ang mindset nga ng mga so-called, mga Christian, ay kami ito, kayo dyan. No? So, kung makita mo si Group A ay pwede bang makihalubilo kay Group B, competition ang labas. Hindi. Dapat nagko-complement ka tayo sa bawat isa. Dapat. Oo. No? At dapat punong-puno ng compassion. Yes. No? Oo. Sabi ko nga kanina, kung walang love sa loob, wala ring peace. Kung walang love at peace, sigurado akong wala ring joy. Yes. Anong meron? Artificial lahat ng meron sa inyo. Pagkukunwaring may fellowship, ibig sabihin, kilala kita. That's called religion. Oo. For short. Hindi mo matagal lang tingnan yung kausapin yung katabi mo. Katabi mo na yun, on the same fellowship. Katabi mo na, nakikinig kayong parehas. Pero pag nakatinginan kayo, hindi mo nga kilala. Hindi mo alam ang pangalan niya. Hindi mo alam na, kumisan, ay, sis, sino to? Matagal na ako dito. Ay, matagal na ba? Grabe. Ilang beses ko na-witness yan. Hindi kilala. Parang hindi kita nakikita. Hindi ba ako nakikita? Madalas ako dito. May sarili kang mundo na nandun ka mag-a-attend ka ng mga fellowship. Yun pa lang. Hindi na kayo nag-i-interact. Paano pa pagka mega church? Lalo. Nagpunta ako sa isang Christian fellowship sa Ortigas. Napakalaki. Napakarami. Pero hindi sila magkakilala. Nagkabanggaan na. Hindi pa rin. Parang walang nakita. Nagkabanggaan na yung tao. Hindi mo na mabati. Uy, kumusta ka na? Walang warn na gan, wala. Labas, pasok, tulakan pa nga. Yung isa, galit pa nga. Nauna ako sa pila, bakit nga? Hala, ito ba ang church na to? Ayun na nga. Kaya nga yun ang nawala, the very essence why we became born again. And why we are having this kind of fellowship, this kind of gathering. No? It's not about the name. It's about the personality, no? The person. But it's about Christ. Amen. All in all. Correct. Dapat magkaisa. Help the helpless. Amen. Meaning, those who are going astray, pull them back, no, to the fold of Jesus Christ. Amen. Hindi yung
batikusin natin, Mm. bash natin, i-condemn natin, i-judge natin. But rather, pakita natin ang tunay na pag-ibig. Mahalin ng mga tao, no? Mm. Sa ating paligid, tulungan ng mga nangangailangan, no? Mm. Bawiin natin yung mga nawawala, no? Sabi ko nga kanina manipis na nga yung ating yung ating mga gawain, Mm. no? Mga manggagawa. Nababawasan pa nga dahil Correct. sa mga ganyang mga gawain. Amen. Nawawala na ang pag-ibig. Totoo yan. Praise God. Ibalik po natin ang pag-ibig. Mm. Amen? Hallelujah. Punta na tayo ng moment of prayer. Sige. Amen? Hallelujah. Pray. Let's pray. Let's pray po mga kapatid. Hallelujah. Father God, we thank you, Lord God, sa salitang binigay mo sa amin, Amen. Panginoon, sa araw na ito. That we need to truly be reminded, O Lord, that we need each other. Mm. That there is no man alone in the island. Amen. That you have created us all to be a part of your plan. Because you have planned for us not to harm us, but to give us a hope and a future. Lord, I know that the devil is working hard to deceive us all. That we may not be able to be part of your purpose. But your purpose, you have written it down in our hearts, that we may not forget. This is what David said in Psalm 139, that you have wonderfully and fearfully you created us. Amen. Lord, we know that the world has been corrupted. Amen. And I pray, even as I intervene, in the name of Jesus Christ of Nazareth, that Lord God, let your word become dunamis. Amen. We preach the gospel not because for our own intention, Mm-hmm. but for your purpose in our Yes, lives O Lord. and to the lives of other people. Mm-hmm. You gave us revelational knowledge to open the blind, Mm-hmm. and even, Lord God, to heal the sick, and to bind the broken, Amen. and to set the captives free. Hallelujah. But even so, right now, the devil is challenging us, O Lord God, with words, filthy words, and deceiving mind. Mm. I pray, O Lord God, that the power of the Holy Spirit begin to intervene right now. We forgive these people. We forgive, Lord God, for we are not fighting against flesh and blood, but against principalities and powers and dominions in the air. The Lord God, we cancel every works of the devil, even so right now, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Father, let your power manifest, that these people may know that you, O Lord God, is real, more than real, and you hear the prayers of your people. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Forgive us, O Lord, from all of our sins. Forgive us, O Lord God, for our evil thoughts and evil imaginations of our hearts. Forgive us, O Lord God, that we have allowed the devil to tempt us, that we have allowed the devil, O Lord, to corrupt our mindset because of our lack of wisdom. Mm-hmm. But, Lord God, today you said, O Lord God, in 1 John 1:9, if you confess your sins, that you are just and faithful to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness, as Paul has written. Therefore, Lord God, we confess that we are indeed sinful, that we have an evil thoughts and evil imaginations, that, Lord God, our hearts are not pure. Amen. That you said in Jeremiah 17:19, that, Lord God, that our hearts is the most wicked of all things. But you are God who searches the heart and rewards everything that is put into actions. Therefore, O Lord God, search our hearts and know our thoughts. Reveal our intentions, that we may be cleansed. Amen. Let your light penetrate deep inside us. That every darkness, every deception of the devil be exposed today, I pray.
by the power of your Holy Spirit. Hallelujah. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Viewers around the world, begin to reconcile with God. Reconcile with God and ask God to forgive you. If we have judged people by our opinion, then ask God to forgive you. Ask God to release you. Because we all sin. Lahat tayo nagkakasala by the thoughts of our minds. It doesn't matter what is your standpoint. But what matters is the Word of God is telling us that we are sinning against Him because we failed to obey His commandments. He commanded us to love one another so that we will be seen as His disciples. But if we continue to divide ourselves from the body of Christ, we ask God to reconcile us back by confession. I'll give you this moment to confess your sins unto the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pray right now. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Let the forgiveness of God be upon us all. According to John 20:23, He said, you can forgive the sins of any or you can retain the sins of any. But I choose to release the forgiveness of God unto all of us. Be forgiven in the name of Jesus Christ of Nazareth. Be forgiven in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Now begin to pray. Without condemnation in your heart, say, I will pray because I believe in God. I believe in Jesus that He has forgiven me. Begin to cast out that demons. That the very voice that is speaking in your mind, or the very voice is speaking in your ears, giving you opinion, idea, to fight back, to malign, and to have these evil thoughts in your mind. I know you don't have peace anymore. Many words trespassing in your mind. Begin to reject that. That is not God. That is not God. Hallelujah. And I will pray for you. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Father, you have forgiven us. And we forgive ourselves, O Lord. You said in the word that Paul has written in his letters that there is no condemnation to those who are in Christ. And he whom the Son sets free is free indeed. We claim that you have freed us. That the devil is a liar. The devil is a liar, putting thoughts in our mind that are not ours, and accusing us of that very thought, O Lord God. Right now, we confess everything that is in our hearts. Let the Holy Spirit manifest today. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we expel every evil thinking. In the name of Jesus Christ of Nazareth, that deceiver of the brethren, that evil deceiver, I'm speaking to you, you evil thing, you filthy thing. How long will you pervert the word of God? But because you are a deceiver and you are corrupting the hearts of these people, corrupting the word of God, I say to you, come out in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Let no more deception be put in the minds of the people. I speak peace to the minds of everyone. I speak peace. Jesus said, I leave my peace, not as the world give. I give you my peace. Let the peace of God be upon you. Do not be deceived by the devil, for we know his scheme. Hallelujah. Do not allow your peace to be stolen by these enemies of our soul. Hallelujah. Now let whatever things that the devil has oppressed you, whether it is sickness, I say to your sickness,
whether it is a disease, diagnosed disease in your body, whatever is the name of that disease in your body, whether it's fever, infection in the blood, infection in your internal organs, or the cancer, leukemia, tumor, spondylitis, wherever is that located, that spondylitis right now, whether in your cervical or lumbar, whether in the ribs, whether on your knees, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I cast you out right now. I cast you out in the name of Jesus Christ of Nazareth. That evil speaking, words from the devil that is placed in your mind, and you speak it out. I cast it out in the name of Jesus Christ of Nazareth. Because out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. That spirit of rebellion that is placed by the devil in you, you have been deceived. But I say to the spirit of deception and rebellion right now, come out right now. Come out in the name of Jesus Christ of Nazareth. For there is no greater name than the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Every demonic oppression, every works of the darkness against these people, joining in this prayer right now. Hallelujah. I say to you, every devil that is hiding, every devil that is hiding in the bodies of the people, come out right now. Come out in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. Jesus said, I send my word to heal your disease and deliver you from all destructions. And I say to you, be healed. Be healed. Be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. No more evil thinking. No more evil thinking. I say to the devil, you stop talking to my people. You stop deceiving these people in the name of Jesus Christ of Nazareth. Let the truth of God and His words come alive in you. His words, the words of Jesus, come alive in you right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Let the love of Jesus find you. Let the love of Jesus find you and fills your heart in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Now say it with me. Hallelujah. If you truly believe, say it with me. Lay your hands on your body and say, it is done for me. Jesus did it for me. Hallelujah. There is no other greater than having peace in your heart. Hallelujah. That the Lord Jesus reign over you. His words fills your heart. That is liberty. Hallelujah. In this world, if Jesus' words are not reigning in your heart, this is your heart, then the words of the darkness is reigning in you. So you only have to choose. There are only two choices. Whether you allow the devil to continue to reign and oppress you, or you allow Jesus to change your life and live in peace. Hallelujah. So live in the peace of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Hallelujah. Now let me pray for your finances and your breakthrough. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, that we can truly come to your throne boldly and obtain mercy and grace in times of our need. I pray for these people, O Lord. I pray that your abundance be poured out unto them, that they may know that you are the God who gives, the God who provides. That you have shown, O Lord God, your generosity as it is recorded in the Bible, and until now, that your words are alive and true. Father, I pray that these people may have an encounter with you in your generosity and plenty moreover, that they may truly say, indeed, God is true. Amen. That here in Taysansi Morning Devotion, O Lord God, your words is being lifted up. That your words are being, Lord God, used to change our lives. Father, thank you. That they may be people that they are confused right now.
on how these things will happen. But I believe in you, Lord. For now, time and time again, you have proven your words to be true. As it is written in Hebrews 4:12, that your word is alive and active, sharper than the double-edged sword, penetrating the division of our spirit and our soul, of our bones and marrows, and exposing the intentions of our hearts. So let it be done unto us. You said in the 2 Corinthians 9:8 that you will bless us with all generosity and give us, Lord, everything that we need, in all sufficiency and plenty moreover. Let your breakthrough, your provision be given to these people, we pray. Hallelujah. Let, Lord God, breakthrough from credit cards and bank loans and whatever loans be given, Lord. Breakthrough in the name of Jesus Christ of Nazareth. Let there be freedom from every oppression of the enemy in the name of Jesus Christ, as I break the chain right now in the name of Jesus. That chain of the devil be broken right now. Be broken in the name of Jesus Christ of Nazareth. That they will have, Lord, success in their business as I break the spirit of lust. Be broken in the name of Jesus Christ of Nazareth. And the spirit of limitation, I knock it down in the name of Jesus Christ of Nazareth. That these people may have the plenty in all sufficiency. And that, Lord God, pressed down, shaken together, and running over this blessing. Amen. Thank you, Lord God, for prospering these people. Even their soul prosper. Amen. As they believe in your word, we pray. In Jesus Christ's name. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Now, say it with me with faith in your heart. If you truly believe, say it, my breakthrough. My breakthrough in my finances, debt-free, loan-free, hallelujah, my promotion, locate me right now, in the name of Jesus Christ of Nazareth, amen, 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 Amen. hallelujah, praise God. Now, if you are new here, in Taste and See and Morning Devotion, and you want to give your life to Jesus, I will give you this opportunity. Let us pray together. Hallelujah. Angkinin mo ang aking panalangin, kapatid. Hallelujah. And experience God. Amen. Let us pray. Father in heaven, Lord God, I want to follow Jesus. I want my life to be changed. I pray. Forgive me of my sins. I admit that I am a sinner. I have done a lot of things, Lord God, to sin and sin more. And I don't have peace. I don't have joy. I live in a life of oppression. I live in a life of defeat. Hallelujah. Father, I ask you to change my life. Forgive me of all the things that I have done, every thoughts and imaginations of my heart that are evil. Forgive me. I also forgive those who have offended me, those people who have used me, maligned me. Forgive me. And I forgive them. Release us, O Lord God, from the oppression of the devil. Now I ask Jesus to come into my life and reign in me. Let his words come alive in me, I pray. Take away my heart of stone and give me the heart of flesh with a brand new spirit, and the Holy Spirit to teach me your commandments that I may follow them. Let the blood of Jesus wash over me and save my soul. In Jesus Christ's name, amen and amen. Hallelujah. If you have prayed with that prayer, you must have experience, God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tapos na naman po tayo sa ating morning devotion at Pastor Vince. Hallelujah. At dalangin ko po, maghari po sa atin ng pag-ibig, ha? Don't Amen. condemn, no? Huwag ho tayong mag-judge, no? Amen. Ibigin po natin ang ating mga kapatid sa ating Panginoon, because yan po ang command ng Panginoong Jesus. Amen. Love one another as I love you. Amen. Any Amen. parting words? Ayan. Mga kapatid, ang Taste and See Morning Devotion ay naglalahad lamang ng katotohanan ng salita ng Diyos. Nagbulay-bulay ng bawat salita ng Diyos. At kung ikaw man ay hindi mo nagustuhan
ang mga sinabi dito, ay hindi rin kami naman namimilit, Oh. no? Ito, nagbubukas lang naman ng inyong isipan kung sa palagay mo ay hindi tama, ay malaya ka pong magsalita. Oh. At hindi rin po kami nanghihikayat sa bawat isa na anumang churches na aniban mo. Bahala ka. You have the right to make a choice. Ang karapatang mamili ay kaloob ng Panginoon. Whether you choose to be where you are or you choose to be with Jesus, it is up to you. Sabi nga ni Moses, "Today I live before you, death and life. But choose life. Choose to be on Jesus' side." Amen. Hindi kami nanghihikayat na you choose us. We never say that. Choose to be with Jesus. Amen. Walk by His words. Hallelujah. Ganon din ang bilin ni Joshua. From today, I leave to you death and life, but choose life. We speak life. So choose Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid kababayan, hanggang sa araw ng bukas, time of impartation, sama-sama po tayo dito sa Tessin Simon Devotion. Ako po si Kuya Vince. At ako naman, si Ate Tess. At patuloy po ang aming deklarasyon sa inyo. Ulan ng pagpapala sa inyo, at sa ating bansa. God bless you all. Bye. Amen. Hallelujah. Nag-iba pa ng pangalan. Teka, parang ayaw mo. Ha? Hindi dyan. 250.